Gianni's POV. Hindi pa man ako nakakasagot kay Melvin, naunahan na ako ng boses ni Zion mula sa aking likuran. Nang lingunin ko siya, nakita kong seryoso ang kanyang mukha at naniningkit ang kanyang mga mata sa pagkakatingin sa akin. May kailangan pa po ba kayo kay Gianni, Sir Harrington? Bakit di ko na lang sabihin sa kanya ngayon? Tanong ni Melvin kay Zion sa seryosong mukha. Tila di nito nagustuhan na ihahatid ako ni Zion at wala itong balak kaya na kung sumama sa boss namin kahit na wala naman siyang karapatan sa akin. Kung tila hindi nagustuhan ni Melvin ang ideya na iahatid ako ni Zion, mas lalo namang hindi nagustuhan ng huli ang sinabi ng una. At magpapatalo ba ang isang Zion Harrington sa kanyang empleyado? Of course not. Yes, you're right. Huminto si Zion sa pagsasalita at nag-isip kung ano ang pangalan ng empleyadong kaharap niya ngayon. Melvin Sanchez, sir. Agad na banggit ni Melvin sa buong pangalan nito na makitang di siya kilala ni Zion. Ngunit sa tingin ko sinadya ni Zion na kunwari, hindi dito kilala si Melvin. Lahat kami kanina nagpakilala sa kanya bago kami kumain, kaya natitiyak ko na natatandaan niya ang pangalan ng kanyang kaharap. Mr. Sanchez, tama ka? May gusto nga akong sabihin kay Gianni ngunit di ko to gustong sabihin sa harap ng ibang tao. Malamig ang boses, nakausap ni Zion kay Melvin. Hinawakan ni Zion ang braso ko. Walang paalam hinila ko ngunit mabilis namang hinawakan ni Melvin ang isang braso ko para pigilan akong umalis. Hindi sinabi ni Gianni pumapayag siyang magpahatid sa iyo, Sir Harrington. Matapang ang loob na wika ni Melvin kay Zion. Gusto ko siyang palakpakan sa pagiging matapang niya, ngunit sa kabilang banda nais kong maawa sa kanya. Hindi niya kilala si Zion. Kapag ginalit niyang ex-husband ko, tiyak magiging kawawa siya. Get off your hand from her. Mariin ang boses na utos ni Zion kay Melvin. Tila nais nang mapatid ang pagtitimpe ni Zion at kapag nangyari yon tiyak wala nang babalikan pang trabaho si Melvin. Ang pagkakaalam ko mahirap lamang si Melvin. Siya ang bumubuhay sa tatlo niyang mga kapatid na pare-parehong nag-aaral dahil ulila na silang lubos. Kaya hindi maaaring mawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Nang akmang magsasalita siya para kontrahin ulit si Zion, agad ko na siyang inunahan sa pagsasalita. Okay lang ako, Melvin. Huwag mo na akong alalahanin. Mag-uusap lang kami tungkol sa bagay na gustong sabihin sa akin ni Mr. Harrington. Kausap ko kay Melvin para hindi niya ako pigilan sa pag-alis kasama ni Zion. Walang nagawa si Melvin kundi bitawan ang braso ko at sundan na lang ako ng tingin habang naglalakad papalit sa nakaparadang kotse ni Zion. Mag-close ba kayo ng lalaking yon? Anong relasyon ninyong dalawa? Agad na tanong ni Zion pagpasok namin sa kotse niya. Sa tingin ko hindi ko kailan magpaliwanag sa iyo tungkol sa personal kong buhay, Mr. Harrington. Anong gusto mong sabihin sa akin? Bilisan mo lang para makababa na ako sa kotse mo? Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Wala akong balak na magpahatid sa kanya. Kaya lang ako sumama sa kanya para mailiyo sila ni Melvin sa isa't isa. Mr. Harrington? Ani Zion na bahagyang natawa. Nilapit niya ang bibig niya sa akin kanina bago siya muling nagsalita. Nung hinalikan kita, tinapos ang buo mong katawan. Pangalan ko lang sinasambit mo ngayon. Tapos tatawagin mo ako Mr. Harrington? Nakalimutan mo na yata kung paano mo sambitin ang pangalan ko habang tama na. Galit na pigil ko sa kanya pagkatapos ay itinulak ko siya palayo sa akin. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin, Zion? Sabihin mo na para makalabas na ako na sasakyan mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Iyahatid kita kung saan ka nakatira ngayon. Mariin ang boses na sagot niya sa akin. Marunong akong umuwi mag-isa. Kaya hindi mo ako kailan pang ihatid? At saka kasama ko si Silva kaya hindi rin pala ako uwi ng mag-isa. Matalim ang tingin kausap ko sa kanya. Binuhay ni Zion ang makina ng kotse, pero andar pala yon ng resto bar. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Zion? Hindi ako magpapahatid sa iyo. At kanino mo gustong magpahatid? Sa lalaking yon? Galit na tanong niya sa akin. Wala kang pakialam kung kaninong lalaki ko gustong magpahatid. Ihinto mo ang sasakyan mo dahil bababa ako ngayon din. I am sorry, Gianni, but I won't take no as an answer. Ani Zion. Pinagpatuloy lang nito ang pagmamaneho at di ako pinansin. At wag mo nang alalahanin pang kaibigan mo dahil si Alex nang bahalang maghatid sa kanya sa apartment niya. Tinangka kong buksan ang pintuan ng sasakyan ni Zion. Kahit pa umaandar to, ngunit bigo ako mabuksan ang pintuan dahil nakalak pala yon. Sa inis ko, pinukpok ko na lamang ng malakas ang dashboard ng kanyang kotse gamit ang aking mga kamay. Sumiksik ako sa gilid ng upuan at nanahimik. Nang sinubukan niya akong kausapin, hindi ko siya sinagot, kaya tahimik na lamang din siya.
Nagtataka ako kung bakit sa harapan ng kondo ni Nikki ako inihatid ni Zion. Ngunit naisip ko rin na baka iniisip niya, nakatira pa rin ako sa kondo ng kaibigan ko hanggang ngayon. Hindi niya alam na bumalik na sa ibang bansa si Nikki. Kung yun ang iniisip niya, hindi ko na lamang itinama. Nang alisin niyang pagkakalak ng pintuan, agad akong lumabas nang walang paalam. Di muna ako naglakad hanggat di ko nakikita na umaalis ang kotse ni Zion. At ang makalis ng kotse niya at saka ako tumawid sa kabilang kalsada para maglakad papunta sa sakayan ng mga bus. Medyo palayo pa naman lalakarin ko dahil walang pampaserong taxi o SUV ang dumaraan sa bahaging to. Puro mga private car lamang. Palibasa, puro mayayaman at may sasakyan lang ang nakatira sa bahaging to ng Manila. Halos 3 minuto na ako naglalakad sa kalsada nang biglang may bumusina ng malakas sa likuran ko. Paglingon ko'y nakita kong sasakyan ni Zion na nakasunod sa akin. Bakit ka pa bumalik? Nakasimangot at tanong ko sa kanya. Bakit di mo sinabi na hindi ka na pala nakatira sa bahay ng lalaking yon? Naghiwalay ba kayo? Wala kang pakialam kung ba't di na ako nakatira sa kondo ni Nikki. Hop in. Ihahatid kita kung saan ka man nakatira ngayon. Sabi niya sa akin. Thanks but no thanks. Malapit na ako ng sakay ng mga bus kaya magbabas na lamang ako. Bililisan ko ang paglalakad ko para agad kong marating ang sakay ng mga bus. Biglang nauna sa akin ang kotse ni Zion kaya naisip ko aalis na siya. Pero huminto ang kotse niya pagkatapos ay lumabas siya at walang paalam na binuhat ako. Ibaba mo nga ako? Kaya ko umuwi mag-isa. Parang isda na nagpapalag ako sa kanyang mga bisig. Shut up! Kapag nainis ako ibabagsak kita sa kalsada. Mariin ang boses na babala niya sa akin. Mukhang hindi siya nagbibiro kaya't nabigla na lamang ako na nanahimik at tiniyaan siyang may pasok akong muli sa loob ng kanyang kotse sa takot at tutuhanin niya ang kanyang banta. Silva's POV. Nagmamadali ako sa paglalakad papuntang banyo dahil pakiramdam ko lalabas ng aking ihi. Kanina ko pa pinipigilan to ngunit nahihiya akong tumayo at magpaalam sa kanila. Napailing na lang ako sa naisip. Para akong tanga. Ano bang nakakaya kung pupunta ako ng banyo para umihi? Pero wala mang dapat ikahiya, nahiya pa rin ako kanina kaya tutuloy ako. Parang hinahabol ng 10 demonyo sa pagmamadali nang makarating kaagad sa banyo. Pagliko ko sa may kanto papuntang banyo, di sinasadyang nagkabanggaan kami ng taong kasalubong ko. Muntik pa ako matumba sa sahig kung di lang ako maagap na niyakap sa bewang ng taong nabangga ko sa sobrang pagmamadali ko. I'm sorry. Agad kong paumanhin sa kanya. Nang tignan ko ang mukha ng taong nabangga ko, biglang nalukot ang mukha ko. Oh, it's you. Bakit ka nagmamadali? Lalabas na ba? Nakangising tanong niya sa akin. Namula ang mukha ko sa pagkapahiya. Sa dinami-dami ba naman ng tao sa loob ng resto bar na to, kung bakit ang ugdoy na to pang nakabangga ko? Huwag kang pakialam. Masama ang tinging sigaw ko sa kanya. Walang paalam, tilalikuran ko siya, pero hinabol niya ako. Hey! Hindi yan ang CR ng mga babae. Nasa kanan. Natatawang sigaw ni Alex. O baka naman nagkukunwari ka lang naiihi ka at nagkamali ng CR na pupuntahan. Pero ang totoo hindi ka naman talaga naiihi at gusto mo lang mambos sa mga lalaki. Nagtitimpi ng inis, huminto ako sa paglakad. Hinarap ko siya. Kung nakakasugat lang ng katawan ang matalim na tingin, baka kanina pang maraming sugat sa katawan ang walang hiyang lalaking to dahil sa talim ng mga tingin ko sa kanya. Baka gawin mong toilet bowl yung bunganga mo. Nagigigil sa inis sa tanong ko sa kanya. Sa halip mandiri lalo lang lumawak ang pagkakangisi ng playboy sa harapan ko. I love it. You can use my mouth as a toilet bowl as long as you want. Nakangising sagot niya sa akin. Biglang pumasok sa isip ko na nakatuntong ang puwet ko sa bunganga ni Alex at ginagawa kong toilet bowl ang bunganga niya. Sa naisip ko ako pang nandiri sa ideyang yon habang walang hiyang Alex may naglalarong malisyosong ngiti sa mga labi. Lalo tuloy na dagdagan ang inis ko sa kanya. I hate you! Sigaw ko sa kanya. Bago ko tumakbo papunta sa tamang direksyon, kung saan naroon ang CR ng mga babae. Pagpasok ko, agad akong upo sa toilet bowl para umihi. Ngunit sa pagkainis ko, tila yata umurong ang aking ihi sa sobrang inis ko kay Alex dahil walang lumalabas. Pero maya-maya lang na ilabas ko rin ang sakit ng aking pantog. Paglabas ko ng banyo, inaasahan ko nang hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Alex. Ngunit nagulat ako na makita kong nakasandig siya sa dingding kung saan ko siya iniwan kanina at tila may hinihintay. Nagkunwari akong hindi ko siya nakita. Nilampasan ko siya
Pero hinabol niya ako at pinigilan sa braso. Wait, Silva. Iyahatid na kita sa inyo. Kausap niya sa akin. Bitiwan mo nga ako. Sikmat ko sa kanya. Pinagpagan ko pa ang braso kong hinawakan niya na para bang may kumapit na dumi sa aking balat. At bakit mo naman ako iyahatid? Hindi ba ako marunong maglakad? Wala ba akong pera pamasahe sa SUV? Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng ines sa aking ama dahil sa ginawa niyang pagbawi sa kotse ko. Wala tuloy akong kotseng may pamukha sa walang hiyang lalaking to. 2 months ago, binawi ng dad ang kotse ko dahil nalaman niyang nag-apply ako bilang sales lady sa isang mall sa halip mag-part-time lang sa kumpanya niya. Kaya tuloy nagko-commute lang kami ni Gianni kapag pumapasok sa trabaho at kailangan gumising ng maaga para hindi kami malate. At saka makikipag-agawan pa kami sa pila ng mga taong sasakay sa SUV para lang mauna kaming makasakay. Palagi kasing rush hour tuwing umaga, kaya palagi rin kaming nagmamadaling makarating sa Sunshine Shopping Mall. Iyahatid kita sa pag-uwi mo dahil masyadong gabi na at wala kang kasama pag-uwi. Pagmamagandang loob ni Alex. Nakita mo naman kasama ko si Gianni, di ba? Ano akala mo sa kanya, multo? Masungit na sagot ko sa kanya. Napakamot sa batok si Alex. Tila di malaman ko anong kakausapin nang hindi ko siya sinusungitan. Bakit pa sobrang taray mo? Paano kayo naging magkaibigan ni Gianni gayong napakabait niya? Naiiling pang tanong niya sa akin. Tama ka. Napakabait nga ni Gianni. Kaya nga siya, ilang beses nang niloko at pinaglaruan ng kaibigan mo dahil sa sobrang kabaitan niya. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi manloloko si Zion, Silva. Wala kang alam sa tuloy na nangyari kaya wala kang karapatang pagsabihan siya ng ganyan. Seryosong mukhang sagot naman ni Alex. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nagseryoso. Fine. Ipagtanggol mo yung kaibigan mo. Palibhasa, pareho kayong manloloko kaya natural lamang na ipagtatanggol mo siya. Galit na sagot ko sa kanya. Pagkatapos, basta ko na lang siyang iniwan. Ngunit muli lamang niya akong hinabol at pinigilan sa braso. What's your problem, Alex? Pwede bang wag mo na akong sundan, okay? Marunong akong umuwi at baka naiinip lang yun sa Gianni sa kakahintay sa akin. Huwag mong alalahanin si Gianni. Dalihatid siya ni Zion sa apartment mo pagkatapos silang mag-usap. Mabilis na wika ni Alex. Kaya pala inaabala mo ko dahil ayaw mong maabutan ko sila? Anong ginawa ng kaibigan mong manloko sa kaibigan ko? Kinidnap ba niya sa Gianni? Once and for all, makinig ka nga sa akin, Silva. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Iyahatid ni Zion sa Gianni pagkatapos silang mag-usap. So ibig sabihin walang balak ang kaibigan kong kidnapin ang kaibigan mo, okay? Tila nauubusan ng pasensyang paliwanag ni Alex. Hindi papayag ang kaibigan ko makipag-usap sa kaibigan mo, kaya sigurado kikidnapin lang niya sa Gianni para makipag-usap sa kanya. Giit ko naman sa kanya. Alam mo, Sylvia, ako ang mangidnap at ikaw ang kikidnapin ko. Walang paalam, bigla na lang akong binuhat ni Alex. Nilabas sa isa pang pintuan ng resto bar na walang nagbabantay na guard. Ibaba mo ako, Alex! Galit na sigaw ko sa kanya. Ngunit pinalo lamang ng kanyang palad ang puwit ko at tumakbo papunta sa kung saan nakaparada ang kotse niya na para bang di siya nabibigatan sa akin. Gianni's POV. Pagkarating ni Silva sa apartment niya, agad siyang dumiretso sa aking silid para alamin ko ano nangyari sa pag-uusap namin ni Zion. Sabihin mo sa akin kung anong pinag-uusapan ninyo ni Zion, Gianni. Huwag kang maglilihim sa akin. Ani Silva matapos ko siyang pagbuksan ng pintuan. Pagkatapos nagbalik ako sa ibabaw ng aking kama. Sumunod siya sa akin at naupo sa gilid ng kama. Excited siyang nakatingin sa akin. Naghihintay ng sasabihin ko sa kanya. Hindi ka pa nga nakakapagpalit ng damit pambahay. Gusto mo na agad makarinig ng chismis? Naiiling na sabi ko sa kanya. Makakapaghintay ang bagay na yon. Ngunit hindi ang aking curiosity tungkol sa pinag-usapan ninyo ni Sir Zion. Nagpaliwanag ba siya tungkol sa nakita mo sa bahay niya? Humingi rin ba siya ng paliwanag sa'yo kung bakit sa kondo ni Nikki ka nakatira dati? Sunod-sunod na tanong ni Silva. Mukhang di niya to titigilan hanggat di sinasabi sa kanya kung ano ang mga napag-usapan namin ni Zion kanina. Pero ano nga bang napag-usapan namin? Maliban sa nagalit siya sa akin dahil hindi ko sinabi sa kanya na hindi ako nakatira sa bahay ni Nikki at sinabi ko rin sa apartment ni Silva ako nakatira ngayon, wala naman kaming ibang pinag-uusapan. Halos tahimik lang ako sa buong durasyon ng biyahe. Hindi ako nagpaalam sa kanya nang bumaba ako sa kotse niya. Kahit ang magpasalamat sa paghahatid niya sa akin papunta rito, hindi ko rin ginawa. Come on, Gianni. Tell me anong napag-usapan niyo ni Zion. Pamimilit ni Silva nang hindi ako nagsasalita. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya sinagot. Wala nangyaring pag-uusap kagaya ng iniisip mo, Silva. Pareho lang kaming tahimik sa biyahe
Ang sabi niya may sasabihin daw siya sa akin, pero wala naman siyang bagay na sinabi sa akin. Pero iniisip niya na sa kondo pa rin ni Nikki ako nakatira, kaya dun muna niya ako inihatid. Nang malaman niyang bumalik na sa ibang bansa si Nikki at sa apartment mo ako nakatira, nagalit siya sa akin dahil di ko raw sinabi sa kanyang bagay na yon. At bakit ko naman sasabihin sa kanya? Tapos na sa amin ang lahat kaya wala nang dahilan para ipaalam ko sa kanya anumang bagay na may kinalaman sa akin. Di nakapagsalita si Silva matapos marinig ang sinabi ko. Napatingin siya sa akin na tatatadong disappointed sa kanyang narinig. Yun lang ang napag-usapan ninyo sa haba ng biyahe nyo? Di makapaniwalang tanong ni Silva. Sinabi ko naman sa'yo, pareho kaming tahimik. Tsaka mabuti nang wala kami na pag-usapan tungkol sa aming dalawa. Dahil ayoko nang balikan pa mga bagay na makakasakit lang sa akin. Sagot ko sa kaibigan ko. Pilit kong tinatago sa kanyang lungkot sa aking mukha sa pamamagitan ng pagbibiro. How about you? Ang sabi ni Zion, ihahatid ka ni Alex papunta rito. Di ba nagkulang ang katawan niya dahil sa'yo? Hindi, pero gusto ko nga siyang katayin kanina. Naiinis na sagot ni Silva.